Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Sumunod na lumitaw si Elias na parang apoy, parang sulong nagliliyab ang kanyang salita. Dahil sa alab ng kanyang galit sa kanilang kasamaan, pinadalhan niya sila ng tagutom at marami sa kanila ang nangamatay. Sa ngalan ng Diyos, pinigil niya ang ulan at 3 ulit silang nagpaulan ng apoy. Kagilagalalas ang iyong mga kababalaghan, Elias. Sino ang makatutulad sa ginawa mo? Binuhay mong muli ang isang patay. Inagaw mo siya sa kamatayan sa ngalan ng kataas-taasan. Ibinagsak mo ang mga hari at pinukaw sa pagtulog ang mga maharlika at pinapunta mo sila sa kanilang kamatayan. Ikaw ang nakarinig ng mga babala ng Diyos doon sa Sinai at ng mga parusang inihayag niya sa bundok ng Horeb. Ikaw din ang nagtalaga ng mga haring pinili para maghiganti at sa propetang hahalili sa iyo. Sa wakas, iniakyat ka sa langit ng isang ipo-ipo, lula ng isang karwaheng hila ng mga kabayong nag-aapoy. Nasusulat na ikaw ay babalik sa takdang panahon upang paglubagi ng galit ng Diyos bago sumapit ang takdang araw, para pagsunduin ang mga magulang at mga anak, at muling tipunin ang mga lipi ng Israel. Mapapalad ang mga makakakita sa iyo at yaong mga namatay na umibig sa Diyos, sapagkat kami rin ay mabubuhay. Nang si Elias ay madala ng ipo-ipo, ang diwa niya ay minana ni Eliseo. Hindi siya natakot kailanman sa sinumang hari at walang sinumang nakapagpasuko sa kanya. Walang gawaing hindi niya makayanang gawin at nang mamatay, pati bangkay niya ay nagpakita ng himala. Nang nabubuhay, gumawa siya ng maraming himala, ngunit nang mamatay, kapangyarihan niya ay kahanga-hanga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang huling bahagi ng aklat ni Sirach ay ang kanyang summary ng kadakilaan ng mga bayani ng mga Israelita. Inilahad niya ang mga mahalagang nangyayari sa mga dakilang tao. Narinig natin ngayon ang kanyang pagpupugay kay Propeta Elias at kay Propeta Eliseo. Si Elias ay inihintulad nga ni Sirach sa isang apoy. Nag-aapoy ang kanyang pananalita kasi ito'y puno ng tapang at init na nagpapahayag na mensahe ng Diyos kahit na sa mga haring may kapangyarihan noong panahon. Sa kanyang salita nagkaroon ng matinding tagtuyo sa lupain ng Israel. Parang nasunog ng apoy ang lupain sa loob ng 3 taon at kalahati na hindi umulan. Ang kanyang hain sa bundok ng Carmelo ay kinain ng apoy na galing sa langit at napatunayan niya sa mga tao na si Yahweh ay ang tunay na Diyos. May pangyayari din na binuhay ni Elias, ang anak ng isang babaeng tumutulong sa kanya. Si Elias ay hindi namatay. Kinaon siya ng karwaheng apoy at dinala sa ipo-ipo sa langit. Ngunit babalik uli siya sa takdang araw upang magdala ng pakikipagkasundo sa mga anak at mga magulang at tipunin niya uli ang mga lipi ng Israel. Siya ang pumili kay Eliseo
na maging dakilang propeta din. Minana niya ang diwa at kapangyarihan ni Elias. Hindi rin siya natakot kahit nasa mga hari. Kahit na siya ay patay na, nakabuhay pa rin siya ng patay. Ito ay nangyari noong habang may inililibing na patay, sinalakay ng kaaway ang mga naglilibing. Natakot ang naglilibing at naitapon ang bangkay. Ito'y nahulog kung saan nailibing si Eliseo. Nung magkaroon ng kontak ang bangkay sa buto ni Eliseo, nabuhay ang patay. Ang kasaysayan ni na Propeta Elias at Eliseo ay puno ng mga kwento na nagpapakita ng kanilang kadakilaan o mabuti pang sabihin ng kadakilaan ng Diyos na nararanasan sa pamamagitan nila. Talagang kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Ang Diyos ay totoo at siya ay buhay. Kumikilos siya sa pamamagitan ng kanyang mga hinirang. Dakila si Elias at si Eliseo dahil sa sila ay tapat sa Diyos bilang mga hinirang na mga propeta. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nararanasan sa pamamagitan nila. Kaya sa ating pagpaparangal sa mga propeta at mga santo, pinararangalan natin ang Diyos sapagkat ang lahat ng kababalaghan, kabutihan at kapangyarihan nila ay galing lamang sa Diyos. Purihin siya magpakailanman. Salamat, O Panginoong Diyos, sa mga taong pinadadala mo sa amin hanggang ngayon upang ipadama sa amin ang iyong pagkilos at mga aral sa pamagitan nila. Salamat sa mga propeta, sa mga apostol, sa mga martir at sa mga santo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.